Accountability is the key for good personality. Tama to ngayong mga election, diba? Mga kailangan may good personality ka para yung mga botante, iboto ka. Okay, now, ang tanong is, paano ba to build good image? Paano ba makuha ang respeto ng mga tao? Paano ba makuha yung image, good image, and respect niyon? Okay? Accountability is the word. Willingness to sacrifice, di ba? Marami sa atin yung pinangako, tapos pag nakita nila nahihirapan na sila, wala na yung pangako, di ba? Na hindi na sila gagawa ng isang sakripisyo. Ako, importante kasi sa akin yung image. Kaya kahit na napapagod na ako, tuloy pa rin kasi nga, in reward, makukuha ang responsibility niya. And kapag hindi ko naman nagawa yung pinangako ko sa kanya, sigurado ako magiging bad image ako sa kanya. And which is ayaw natin mangyari sa mga sarili natin. So, willingness to sacrifice. Minsan may pinangako tayo, tapos meron tayong isang bagay na hindi natin ine-expect na meron pa pala challenges or hindi natin na-consider bago natin sinabi isang salita or bago tayo nangako ng isang pangako. Okay? Isa pa is yung pinapangatawanan talaga yung kanilang mga salita. Parang ganun sa explanation kanina. Yan yung mga taong sinasabi natin, a man with honor, with a one word, di ba? Kung ano sinabi niya, yun ang sinabi niya. Kaya yung mga taong ganyan, hindi yan basta-basta magsasalita or hindi yan basta-basta mag-commit sa'yo. Kasi alam niya, kapag nag-commit na siya, yan, asahan mo, ano na yan, sure yan, gagawin niya yan. Pero kapag hindi ka a person with honor, naku po, marami niyang puro pangako para lang makuha yung gusto niya. Kung tayong mangako na alam natin sa sarili natin na hindi naman na natin kayang i-deliver. Nasama ko rin yan doon sa isang training ko which is how to deliver good customer service. So, yung logic niya, same. Kapag hindi mo kayang i-deliver yung isang pangako, isang commitment, huwag mo na lang ipangako. Kasi kapag hindi mo siya nagawa, doon napapasok yung dissatisfaction, doon napapasok yung pagkainis ng isang tao patungo sa iyo. Huwag mangako ng hindi mo kayang gawin. Na alam mo sa sarili mo, hindi ka capable para gawin yung mga bagay-bagay na yun. Kaya bago mangako, pag-isipang mabuti, huwag magsinungaling para lang pagtakpan ang pagkakamali or pagkukulang. Ito yung nandoon na nakapangako na. Tapos, alam niyo, compromise na yung pangako niya, to cover up, magsisinungaling pa. Okay? Tandaan natin ito, hindi tanga ang kausap natin. Ang pinangako natin na salita ay narinig at pumasok sa utak ng mga taong pinangakuan natin. Tapos, magsasalita ka ng isang kasinungalingan para lang mapagtakpan yung pangako mo ay nakukompromiso na. It's better to face the truth. Sabihin sa kanya, ito yung sitwasyon ko, pare ko, ito yung ganito, pero I'll do my best para i-deliver sa iyo yung pinangako ko. Kapag accountable ka, ganun dapat. Sabihin mo yung totoo kung talagang nakukompromiso ka na. O, diba? Hindi kabawasan sa pagkatao mo kapag may pagkukulang sa'yo. Mas gusto ng mga tao yon, ng mga pinangakuan natin, kung nasa marketing ka man or what, na nagsasabi ka ng totoo, mas makukuha mo yung tiwala nila. At matutulungan ka pa to do some solution. Tutulong na sila sa'yo kasi nakita nila tao ka talagang kausap. Or kung hindi mo na ma-deliver, in advance, nababawasan na expectation. Di ba? Yun yung kagandahan kapag hindi ka nagsisinungaling. Bakit? Kapag nagsinungaling ka, at yung pagkakamali mo, dinatuwa mo rin ng pagsisinungaling, or lalong lalaki yung galit sa inyo pag nalaman na from the beginning, nagsisinungaling ka lang pala. Pangalawa, hindi mo alam na ng tao na nagsisinungaling ka at inoobserbahan niya lang at ikaw rin mismo masushoot doon sa sarili mong pagsisinungaling. Kaya importante, huwag tayong magsisinungaling kapag meron na tayong nakukompromisong ipinangako. Face the consequences. Hindi na i-deliver, nagkaroon na talaga ng problema. Talagang may magkakataon na may mga consequences to face the problem. Okay? Ganyan yung may interest na pagka may utang, pinangako kung may utang ko, pre, dagdagan mo na lang, pre, para next week, next month, babayaran kita. At least, may consequence, tanggap mo yon. Hindi mo ba, binayaran naman ka tayo, hindi, lumagpas na. Ikaw mismo masasabi mo, pre, dagdagan ko na lang yung ano mo, parte mo, or kaya, ganito na lang, gagawa pa ako ng ganito para sa iyo. Mga ganon, basta pinangako mo. Matuto tayong to face the consequences. Ikaw na nga yung nagkulang, ikaw pa yung galit. Ikaw na nga yung nagkamali, ikaw pa yung galit. Dapat ikaw yung marunong magpakumbaba.
para marinig mo yung mga sinasabi nila. Face the consequences. Alam mo nang hindi mo na nga kaya i-deliver. Tanggapin mo, di ba? Kasama yun eh. Kasi kapag tinanggap mo yun, yun yung part na nandoon ka pa rin sa pagiging accountable. Tanggapin mo yun, then yun yung pamamaraan para makabawi. Take note of this. All you have to do is say sorry and then bawi. Di ba? Yun yung pagiging tao, yun yung pagiging responsible sa ating mga pagkakamali. Okay? Matutong harapin ang consequences kapag nagkamali. Marami dyan, nagkamali na, sila pa'y matapang at ayaw nila tanggapin na sila ay nagkamali, which is wrong. Hindi yan makakatulong to build your image or to earn respect. Get the learnings para hindi na ito maulit. Okay? Nangako ka, nagkamali na, along the way, nalaman mo may isang area na hindi mo kaya. So, kunin mo yung learnings doon para next time, hindi ka na ulit makukompromiso. Alright? Long term. Okay? Nagkamali na, huwag mo na hayaan magkamali ulit. Okay? Kung responsible ka talagang tao, sa unang pagkakamali at nakabawi ka at inulit mo uli yung pagkakamali, may problema ka na. Kasi pag paulit-ulit yung pinangakuha ng tao tapos hindi ka naman tumutupad, sirang-sira na talaga, tae ka na sa pagpapaningin ng taong yan. Kapag nagawa nyo po yun, ito yung benefits. Ang ganda ng image mo, ang taong yan ay sasaludo sa'yo, kumbaga yung respeto ibibigay niya sa'yo, yung tiwala ibibigay sa'yo. That's how to get respect. Be accountable. Lalo na sa mga tao na merong grupo na pinangangalagaan or may leadership responsibility. Okay? Sa pagiging tatay, sa pagiging kaibigan, sa pagiging katrabaho, sa pagiging kapwa natin. Importante po yung image. And that's how we get that image and the respect from others. Ang sarap sa pakiramdam kapag naaalam ang tao ay nagtitiwala sa'yo at walang pagdududa sa'yo at nire-respeto ka. Be accountable sa lahat ng mga sasabihin natin at sa lahat ng mga ipinapangako natin at responsibilidad natin. Happy thought. Sana makatulong.